salamat sa mapagpalang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po si Alexander Gomez from March 3. At ang topic po na tatalakay natin ngayon ay Jesus claims all of our thoughts. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5. At buksan po natin ang ating puso at isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi dito na we demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. O sa Tagalog, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Sinasabi sa verse na kontrol daw natin ang ating mga kaisipan sa pagmamataas o pag-iisip ng hindi maganda sa Diyos. Iset din natin ang kaisipan natin na matuto tayong sumunod sa Diyos sapagkat ang kaisipan natin ay malikot at magulo. Ngunit ang lahat ng ito ay kaya nating baguhin kung uunahin natin si Kristo. Teaching number 1. The Lord reigns supreme in our minds. Ang Diyos ang dapat na nangunguna sa ating isipan at wala nang iba. Hindi lang tayo ang dapat mag-submit sa Diyos. Hindi lang ang puso natin, hindi pati ang ating isipan. Sa ganitong paraan, malalayo tayo sa anumang kapahamakan. Teaching number 2. The Lord takes our thoughts captive. Alam ng Diyos ang iniisip ng bawat tao at tinitake niyan upang malaman anong klaseng tao tayo. Kung tayo ba ay willing sumunod sa Kanya o hindi. Teaching number 3. The Lord makes our minds vigilant. Kung hahayaan natin mamuno at mamalagi ang Diyos sa ating isipan, gagawin niya tayo masunurin dahil kung ang Diyos ang nagkokontrol sa ating isip, kailanman ay hindi tayo mag-iisip ng hindi magandang bagay, especially sa ating kapwa. Application number 1. Demolish all arguments against God. Minsan may mga doubt tayo about sa Panginoon pero tanggalin na natin din at palakasin natin ang tiwala natin sa Diyos ng 100%. Lahat ng pagdududa at pag-question sa Diyos ay gawa lang ng kaaway at huwag tayo magpapalamang dito. Application number 2. Discover the Christian perspective on all things. Kung ang Diyos na ang namamalagi sa ating isipan, nawawala nito ang mga bagay na naisip natin upang mahulog tayo sa kasalanan. At iyon ang pinakamaganda sa lahat, sapagkat namumulat tayo sa kung paano ba dapat mag-isip ang isang anak ng Diyos. Application number 2. Dedicate our thoughts as captive to Christ. Ilaan natin ang ating isip at puso sa Diyos. Itatak natin sa utak natin ang lahat ng magandang ginawa at kilos ng Diyos para sa buhay natin. Nang sa gayon ay makapagsubmit tayo sa Kanya as a whole person. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.